Ayun na, susuwagin ka na. Mabigay mo sa akin. Oy, ari ko, kinakagat ako. Wagyu. Here we go, man. I'm gonna take a picture with the umbrella first. Tanggal ipin mo dyan. Try it, Danica. Oh, good job, good job, good job. Guys, first day ng gala dito. At mamaya, babasahin ko yung itinerary sa inyo. Meron pa kami mga 40 minutes bago dumating yung aming sundo. Saktong-sakto lang yan para makapag-almusal. Kaya dali-dali na kaming dumiretso dito sa restaurant ng hotel para makapag-breakfast. Pagkapasok pa lang, makikita mo na yung pagkarami-raming options ranging from different breads and pastries at mga soups. Isipin nyo ha, ang aga-aga pero ang daming soup options. Okay, di ba? Lalo na sa may mga hangover. At tadan! Nakita ko na yung gusto ko. Okonomiyaki at tokoyaki. Dinamihan ko pa ngayong bonito flakes eh. At isa pa dito guys napansin ko, kahit umaga marami silang fish options. Which is napakaganda, di ba? Kaya nga kumuha kagad ako ng breaded na fried fish. Hindi ko muna kinuha yung mackerel dahil medyo malansa. Papaalis kami, hindi na ako magtutoothbrush, baka maamoy. Sinubukan ko rin yung yakitori nila, pati na rin yung braised eggplant na may tofu. Meron din silang western options. May chicken sausage. Meron din silang omelette station. At marami pang iba. Sa sobrang daming option, ikaw na yung magsasawang mamili. At sa sobrang takaw nga ng mata ko, ang kinuha ko ay yung pinakamalaking lalagyan. I want some miso. Yes. This is a tray. Akala ko plato na kuha ko. Tray pala. Buti napansin ni Danica. Bigla tuloy ako nahiya. I'm gonna get my plate. Next time alam ko na, hindi ko nalalagay sa tray yung pagkain. Dito na sa plato. Ito yung breakfast ko guys. So, ayan na, nasa plato na ha. Okay na siya. Egg and ham? Ito? In 30 minutes time yung sundo namin dadating na. Pakita ko lang sa inyo, share ko sa inyo yung itinerary namin para at least may idea lang yung mga hindi pa nakapunta dito. Service is from Osaka to Kyoto and Nara. So ngayon, 2 cities yung pupuntahan. And 10-hour day trip to. So nandito kami sa Westin. And ang pupuntahan namin, eto. Todaiji Temple, Nara Deer Park, Fushimi Inari Shrine, Arashiyama Bamboo Forest. Uy, may forest. We're gonna go to a forest. Kiyomizu Dera in Gion District. Dumiretso na kami sa lobby ng hotel pagkakain para antayin yung sundo namin. At nung na-meet na nga siya, nagulat lang ako kasi marunong palang magtagalog kahit konti. Welcome both to Japan. I'm from Kenya. Hello, nice to meet you. My name is Kenya. And I'm the tour guide. I'll show you around Japan. We have 10 hours for today, which means we have to back to the hotel at 6:30. Okay? Yes. Sounds good. 6:30 again first And time? yes, we're going to Nara Okay. and Kyoto, then back to Osaka. Okay. Yes. Napaka-friendly nitong tour guide namin na si Keniel. Lagi niya sinasabi, ang pangalan niya ay Keniel with a K, not with a D. At yun nga, marami siyang kinukwento sa amin na syempre, no, interesting naman. At eto nga, bago kami pumunta dun sa Nara, nadaanan namin yung downtown ng Osaka. Ang dami ditong mga malls guys magkakatabi. Sabi nga ni Keniel sa amin, may mall nga daw dito na panglalaki lang. Literally. Ayos yun eh. At nung tinuloy na nga namin yung biyahe, eto na yung scene ng rush hour sa Osaka. Nakita namin yung mga tao na galing sa Nara nakakababa lang ng train. Karamihan dito yung mga empleyado na bumabiyahe ng train galing Nara at nag-o-office dito sa Osaka. Tatawirin daw namin yung bundok na yan. And that mountain over there, hindi masyadong kita, no? But when we're near, you'll be seeing the mountain. And hindi kami aakyat, but rather may tunnel sa ilalim. Ang bundok na tinutukoy ko ay tinatawag na Mount Ikoma. At yung tunnel nito, 6 kilometers lang naman yung haba. At ito ang Hana Tunnel. Pagkalabas ng tunnel, nasa Nara ka na pala kagad. At makikita mo nga dito yung pagkakaiba from Osaka to Nara.
Yung Osaka kasi puno-puno ng mga buildings. Etong Nara mukhang parang rural area. Ang ganda. Ang dami mga puno at ang dami mga pananim sa paligid. So this is the city of Nara. The Maganda girls. You know how to speak Tagalog. Only Maganda. Only Maganda, yeah. Maganda Pogi and po. Send a message like, hello po, yes po, good Yeah. morning po. That's a good form of respect. Medyo may konting traffic ng mga panahon ngayon kaya kwento-kwento lang muna kami habang nasa sasakyan. Do they have dress codes when you enter the shrines? Like, can you wear shorts or Oh something? no. It's okay. Yes. Okay, it's Oh. okay. Yeah, I did wear But pants. for the shrines, they're not allowed you just like wedding dress. How do you say that? The dress? The dress for wedding. Oh, the wedding dress. Yeah, the wedding Yes, dress. yes, they're yes. not allowed. Like people just want to go there to take the pictures. Oh, They're picture not for allowed, wedding. yeah. Right, right. Yeah. But the kimono is okay. Kimono is okay. I can take videos there too. Yes, of Okay, course. Yes. okay. What is the most popular beer in Japan, in your opinion? Asahi. Asahi. Asahi super dry. Kirin is also popular here. Yes, Kirin. Yeah. Kirin and Sapporo. Sapporo. Yes. Sapporo. Yeah. Like depends on the people. Okay. Yes, some people like the Sapporo, some people like the super dry. But the super dry I think is the most famous. Nalibang ako sa kwentuhan. Nandun na pala kami sa pupuntahan namin. Look at the deer on the side. See, they're feeding them. Oh, they're up to. Oh yeah, because there's by the thousands. Wow. Guys, 2-in-1 na tong aming destination. Dahil nandito na yung unang pupuntahan namin, yung Todaiji Temple, at malapit na rin dito yung Nara Deer Park. Pero alam nyo, dito pa lang sa Todaiji Temple, marami ng deer. Kumbaga, kahit hindi ka na pumunta dun sa Nara Deer Park dahil kaliwat kanan din yung mga deers papunta ng temple. We are going to the temple now. Yeah. How do you pronounce it? Todaiji? Todaiji. Todaiji. Okay. So we're going to the Todaiji temple. And there's a fat cat. So ito yung first stop ng aming tour for... Actually, first day ng tour to, no? Day 2 namin sa Japan. Kapon kasi nakakadating lang. You can see deers everywhere here. Hi! Minsan bumibili ng food, me? They're gonna buy the food. Oh, this is where you buy the cookie. Okay guys, we're gonna buy the cookie so that you can feed the deer. Ang benta ng cookie ay 200 yen. Ito ah. Go. We have to go. You go, see that. Put it on top. Ayan na, susuwagin ka na. Mabigay mo sa akin. Uy! Ami ano mo na ako? Ay, ari ko, kinakagat ako. Here, get it. Kinagat ako sa chan. Guys, there. Kaya pala sinasabi, go. Guys, ito na yung mga deers, Ini-feed na natin. There you go. When you feed them cookie, guys, dapat tumakbo ka na, habulin ka na niya. Okay. Guys, mahirap pala magpakain ng cookie, kinakagat ka ng deer. So, hahabulin ka pag may naaamoy. Ang ginawa ko, tinago ko lang para hindi nila maamoy. So, ngayon, okay na ako. Meron pa ako hawak. Kinagat ako sa tiyan, no? Nakita niyo to? Thank you, guys. So good, guys. Thank you. After ng aming memorable encounter sa mga deer, nag-decide kami na hindi na lang muna tumuloy doon sa Nara Deer Park. Total, marami na kaming deer na nakita dito. Kaya naman, nag-picture-picture na kami sa paligid. Syempre, di ba? Para may memory naman. At dumiretso na nga kami doon sa museum. So guys, itong poste na to, sobrang old na daw, mga 1,300 years. Guys, 1,300 years! Hey, thanks. Come on guys, hold on to me. You good?
Kailangan lang munang bumili ng ticket para makapasok tayo sa museum, pati na rin dun sa Great Buddha Hall. At guys, tandaan nyo lang na kapag bibisita kayo, naka-cash basis lang sila dito. Yan lang yung kanilang tinatanggap. 1, 2, adult. 1, 2, kids. This side the museum, this side the Great Buddha Hall. Okay. Okay, so information for you. Thank you. Thank you so much. So unfortunately, hindi tayo pwede mag-video doon sa loob ng museum kaya wala kami nukong coverage. Pero okay lang kasi ito naman souvenir shop. So dito na lang tayo. Then can we also get one more chopstick? So we got one of these. Si Bossing kinuha natin. Siya pinaka-pogi sa tatlo, diba? Yeah. Bumili lang kami dito ng mga souvenirs at pasalubong. At dali-dali na nga kaming pumunta dun sa Great Buddha Hall para makita ito. Ito naman yung Great Buddha Hall, which is yung temple na yun na nasa likod ko. Doon tayo pupunta next. Dito natin makikita sa Great Buddha Hall ang pinakamalaking bronze statue ni Buddha Vairocana. Ito ay may taas na 15 meters at gawa ito sa bronze. Papatay ng candle, magsisindilan tayo. Nagbigay galang lang kami dito sa lugar sa pamamagitan ng pagsindi ng kandila. At umalis na rin kami kagad dahil papunta pa kami sa Kyoto kung saan kami manananghalian. Ang balita ko, bibisitahin namin ang isang restaurant na more than 100 years old na at nagsiserve ng authentic na sukiyaki. Guys, ito yung parking lot nila, di ba? So yun yung service namin. Then, kapag park mo ng atras, aangat agad yan para hindi ka makaalis. Hanggang hindi ka nakakabayad, nandiyan ka lang. Ayun. Okay, alis na kami ngayon. So guys, I was just informed na sa Kyoto pala nagsimula yung matcha. Like, the matcha craze, like, so matcha ice cream, etc. So, dun talaga yung OG ng matcha. And we are about to go there to try the matcha ice cream. You know, syempre OG is the best, diba? So, is that a taxi in front of us? Yes. So, if you see a green plate, that means it's a taxi? Yes. Okay. Saktong tanghali ang dating namin dito sa Kyoto. At eto na nga yung Torihisa Restaurant. At na-establish ito noong 1896 pa. Ang tagal na, no? Dito namin susubukan yung sukiyaki at yung matcha ice cream. Nagsuot lang muna kami ng slippers dito at dumiretso na nga kami dun sa room kung saan kami kakain. Thank you. This first. I think this one easier to be understand. Okay. Because this one's too old to me. You can tell the age. I'm sorry. I think it's like 1896. Yung menu nila, luma-luma na rin. So what would you recommend here? That one, the Sukiyaki? is the most famous. Okay. Yeah. I'm gonna get the sukiyaki. Yeah. You better try the beef. Nag-order kami nung pinaka-famous nila na pagkain, which is yung sukiyaki. Okay. Well, black A5 grade na Wagyu na sukiyaki, which is 6,000 yen ang bawat isa. So, magkano ang 6,000 yen? $37 ang isa. Which is okay lang naman kung ganito kasikat yung restaurant, no? Minsan lang to eh. $37 is magkano sa peso? 2,177. So, okay lang naman. So, 2,000 pesos yung isang order nito ng Black Wagyu Sukiyaki, which is this one, yung 6,000 yen. Nag-serve na sila ng appetizer. So, meron tong tamago, ito yung itlog, tapos may edamame, at yung nakalagay dun sa lalagyan, fish yun na parang paksiw, so boneless na, no? Wala nang tinik. Para-pareho kami ng order ni Dea at Danica, sukiyaki na Wagyu. Si Kenya naman may separate order siya na chicken, kaya may sarili siyang lutuan dun sa kanyang side. Si Daniel, udo ng kanyang in-order so hindi na kailangan lutuin. Ganito pala dito, kapag supang in-order mo katulad na lang ng sukiyaki or yung chicken na in-order ni Kenyel, niluluto siya mismo sa harap mo. Natuwa naman talaga ako dahil ngayon ko lang makikita kung paano lutuin yung authentic na sukiyaki.
Dumating na rin yung udo na order ni Daniel. At yun nga, tinuruan pa kami kung paano to kainin. Oh, that's the udon, yo. Yes. You can start with it. This is the sauce, so you put inside them. Oh, ask them for the bowl. Yes, Thank you. because you're gonna shy. So we're gonna dip the udon. And you have the wasabi. Do you need? No, I don't think No, they you do. don't. Yeah. Just maybe this Yeah. one. You want that one? Do you want this one? Yes, that's green onions. Yes, that's just green onions, guys. See, Then you can be a food tour guide too, man. you put it inside. Oh, so that's how you do it. Oh, thank you. Mix it and put it there. Is it a soy sauce? Yeah. It's like ponzu. Ponzu, yeah, soy sauce with a little bit of a citrus in it. And since bento yung kanyang order, meron pang ibang kasama yan. Kumbaga, nauna lang yung noodles. Pero alam nyo ba, naubos niya lahat yan. Is it okay to stand around here? It's not disrespectful, right? Okay, okay. Habang niluluto yung sukiyaki, prepare nila yung itlog na sausawan ng beef. So hilaw na itlog to na binibit lang. Diyan mo isasawsaw yung beef sa hilaw na itlog. At pinanood ko na nga kung paano lutuin yung sukiyaki. Nag-uumpisa pala yan sa taba ng baka. Yan yung ginagawa nilang parang mantika. So pinaparender lang muna yung fat, tapos nga ginigisa na kagad yung sibuyas. Sa tingin ko regular lang to na yellow onion eh. Tapos meron nga silang shiitake mushroom. Yung mushroom hindi naman talaga ginigisa. Parang piniprito lang yung isang side at naglagay na nga sila dito ng dahon ng sibuyas. Napansin ko na pinagsabay na dito yung white at yung green part ng dahon ng sibuyas. At yung paggisa nila, hindi naman talaga yung sobrang gisa. Maluto lang ng konti, okay na. At nilagyan na nga sa ibabaw yung wagyu. Itong wagyu, class A to na meat. Kaya nga kahit hilaw, okay na okay yung lasa nito eh. Guys, just wagyu. Yeah, take a picture of that while I take a video. What is that? Salt? Sugar! Naglalagay din sila ng asukal. Medyo generous pala yung amount ng asukal dito. May shoyu rin or soy sauce. Water? Sake? At nilagyan din to ng sake. Pero sabi ko ba't ganun? Mukhang ang dami. Nalaman ko na lang nung huli na may halo palang tubig yung sake. Hindi siya puro. See, I know what they're talking about. She's asking if he's from Osaka. Is that right? See, I can guess. He said, yes, I'm from Osaka. Ganito pala yung pagkain ng beef sa sukiyaki. So yung binatingan na egg, isasawsaw mo dyan yung kakaluto pa lang na beef. So nasa sa inyo naman kung gaano yung doneness ng beef eh. Pwedeng lutong-luto, pwedeng hindi masyado. So tender. So tender? Good. That is salt, sugar? Salt. Okay, that's salt. And soy sauce. Oh. Then water? Yeah. Oh, that's why. Water with a little salt. Okay, got it. These are for cooking. Yes, yes. It's just like on the side. Yeah, it's like a. You turn your head there. Oh, this is fish. Really good. And you have your rice. Rice here. What's in here then? Ginger? No, fish. Oh, fish. Parang pinangat. So, dalawa yung binili sa Sige akin. later then. Ata. Guys, solved na lahat. How's the food? Good? Good. Danica, how's your food? Good.
You, but sweetheart, everything's good? Yep. Yeah. Great. We'll just have dessert, matcha, ice cream. What ito, mochi? Let's see, guys. Mochi. Siyang nabilo-bilo. Okay. Tapos the matcha. 31,130 yen. Pagkatapos namin mag-lunch, wala na kaming sinayang na oras. Dumiretso na kaagad kami sa Kimono Rental. Ito yung lugar kung saan sila nagpaparenta ng mga traditional Japanese costume. Oo nga. Tayong lahat nga. Wala kasi akong balak na magsuot ng kimono, kaya kinukulit ako ni Day. At yun nga, pagpasok sa loob, iba't ibang klaseng kimono nakita natin dito. At pagdating nga sa presyo, iba't iba din yung presyo nila. May mga tag 5,000 yen na renta, may mga tag 8,000 yen, depende yan sa pipiliin mo. Meron din ditong separate na service for hair and makeup para sa mga babae. Siyempre, separate na bayad din yun. Nakapili na sila ng kanilang susuotin. Ako naman. Alright. I'm gonna get the gold one. The golden one. We got the silver one, the golden one. This kind. No, this. Here we go. Since kimono lang naman yun sa akin, ang bilis lang ng proseso. Tinulungan lang nila akong isuot ito ng tama, tapos okay na. Ganyan lang kabilis yan. Ano sa tingin nyo? Kulang na lang samurai, no? Is that you, yo? I didn't recognize you. Pag sa babae kasi, meron ng kimono, meron pang hair and makeup, so kailangan talaga mag-antay ng sandali. Okay, we're going. I'm gonna take a picture with the umbrella first. 1,000 for each, so total is 22. Okay. Bayad kami ng 22,000 yen dito. Ano nito? Rental lang ng kimono kasama yung hair ng tatlo. Presko naman siya. Pinatanggalan ng damit. So naka-underwear ka lang sa loob. Mabilis ang pacing dito sa Japan, lalo na kung marami kang pupuntahan. Kaya nga, dumiretso na kami sa next destination, Fushimi Inari Shrine. Wow, that's a nice view. Ang shrines ay associated sa Shintoism, while temples naman ay associated with Buddhism. Dito lang sa Kyoto ay meron ng around 400 na shrines. At itong pinuntahan namin ay isa sa pinaka-importante. Dahil ito yung shrine ng God of Rice na si Inari. At yung mga foxes na yan, ang kanyang mga messenger. Nandito pa lang kami sa bungad nitong shrine dahil meron pa itong mga vermilion na torii gates na maglilid naman papunta sa Mount Inari. So kailangan mong mag-hike. Hindi kami ready mag-hike ng mga araw na yon kaya dito lang kami nag-ikot sa lugar na to. Sinubukan pa namin maglakad pa sandali. At eto lang masasabi ko, lahat ng kinain namin ng buong araw, dito pa lang sa kakaakyat, na-digest na. Nagugutom na naman ako. At eto nga yung vermilion na torii gates na sinasabi ko. Kapag diniretso mo yan, papunta na yan dun sa Mount Inara. So guys, wala kaming tubig. 1,000 yen. And then, do select water. And one more, yes. There you go. Bago pumunta dun sa next na scheduled destination namin, nag-ikot-ikot muna kami dito sa area. Pinasok lang namin yung iba't ibang mga tindahan dito. At nag-try din kami ng mga street food. Meron din kami nakitang parang karaoke na naka-display. Kaya pumasok kami para i-check kung ano to. Mochi pala, kaya trinay namin. At bumili rin kami ng drinks. Tanggal ipin mo dyan. Late in the afternoon na, nung oras na to. Kaya nga, nag-decide kami na last destination na namin yung next na pupuntahan. At ito nga yung Arashiyama Bamboo Forest. So literal ito na kawayanan. Napakatahimik, napakasirin ng lugar. Yun nga lang kapag medyo maggagabi na katulad nito, nakakatakot na. Kasi dumidilim. Kaya saglit lang kami dito. Can you drive us to the best ramen place with tempura here? Yes, of course. Okay. Hindi ko alam kung anong basa dito eh. Tatanong na lang natin mamaya. Making noodles from scratch. While on the way papunta dun sa ramen place, may nadaanan kaming restaurant na nagbibenta naman ng udon. Kaya nag-decide kami na dito na lang pumunta. Kinailangan namin ng assistant sa pag-order dahil walang English na translation dito. At ang in-order ko nga ay yung curry udon. Kakayo. 。 .
At kanya-kanyang kuha ng side dish. Ang maganda dito, meron ng English description, kaya alam na namin kung ano yung aming kinukuha. So guys, got the curry udon here. Kailangan daw mag-apron. Right. Oh, so delicious. Nasarapan ako dun sa lasa ng curry udon, pero sabi sa akin, mas sasarap pa daw yan pag nilagyan ko ng topping. Kaya naglagay ako dito ng fresh na green onion, pati na rin ng fried na onion. At nung tinikman ko nga, nako, mas lalong sumarap. That was good curry, guys. How about yours? How's the egg? Delicious. At since busog na nga lahat at pagod na, eto, pabalik na kami ngayon sa Osaka sa hotel para magpahinga na. Dahil kinabukasan, excited na kami para sa ating susunod na gala. At para sa ating next episode, So guys, ito ang pinipilahang takoyaki sa Osaka. Welcome to Osaka. Arigatou gozaimasu. So guys, yung pinagbila natin itong takoyaki, yun yung street kung tawagin ni Dotonbori. Ang daming pagkain doon. Isang dangkal. Pakot yung mga bata. Oh. Mukhang busog eh. Natulog. Ganda naman pa rin. Natatago pa. 15 years na kami nanonood ng panlasa dito kayo. Punta muna tayo sa drugstore para bilhin yung mga pampasalubong tsaka yung mga gamit na kailangan namin. Mga tinda ng mga second-hand na bags. Ayan. Marami kasi mga nagre-resell, diba? So, dito yata sila nagbibili. magkita-kita tayo uli